kung saan po, no, makikita natin yung bakit mahalaga ang unity. Hindi po yung unity, no? Okay, unity, the unity, pagkakaisa. Bakit po ito mahalaga sa Diyos? And paano po dinisenyo ng Diyos yung pagkakaiba-iba natin na yun po ay actually bless the church. Okay? Alam niyo po, the more diverse we are, the more blessed we are. Bagkus tayo magkakaiba-iba, mas blessed tayo. Gusto ko makita ninyo yun. Na bakit, Pastor, mas blessed kami at yung church ito na magkaiba-iba kami, blessed pa kami. Bakit? Makikintindihan po natin yan later on. Okay? So ito po ang tanong natin. So good, kung maging tanong nyo, pwede ba tayo maging one big church, isang malaking church, na family, kahit iba-iba ang gusto, iba-iba ang opinion, at iba-iba ang personality? Magkakaiba. No? Ano po ang sikreto? Kaya, para hindi tayo mag-away-away sa loob ng church. Kasi, di ba, bagkus tayo magkaiba-iba, mas malaki ang tendency na mag-away-away na. Pero ano magiging sikreto doon? Na magkaiba-iba man ang gusto natin, kahit po kami ni G, no, mag-asawa kami. Sa pagtutupi pa lang ng damit. No? Sa kanya, gusto niya unahin yung maliliit, mga underwear. Ako, mas gusto ko yung malaki. Sabi niya, mas nakakapagod. Approach mo yan. Approach mo. Pareho rin tayo matuputan, matutupi din natin. Kung saan lang tayo magsimula, magtatapos din tayo dalawa. Nakuha natin. So, doon na ha, pagtutupi pa lang yun. Very much, feeling mo, mas tama ka. Kasi nasanay ka doon eh. At nakita mo, effective eh. Eh, nasanay din ako na ganito. At effective din sa akin. Diba? So, kaya pang title natin ngayon, umaga, 1 Corinthians, Unity and Diversity in the Church. Pagkakaisa at pagkakaiba-iba. Okay? There is unity in the diversity. May pagkakaisa sa pagkakaiba-iba. So parang hirap. Ang hirap itindihin, parang pero lang tayo din. Pagkakaisa, pagkakaiba. Ang hirap. Ganyan sila. So, dito po, ang ating pong key verse ay matatagpuan po sa 1 Corinto 1:G. Sabi dito, basahin po natin sabaw-sabaw, mga kapatid, ako'y nakikiusap sa inyo sa pangalan ng ating Panginoon Kristo, magkaisa kayo at huwag magkabahabahan, maging sa pagkaunawa at kapapasya. Okay. Ito pong, bigyan ko po kayo ng konteksto itong pag-aaralan natin na ating pong church na ito. Ito pong Corinthian Church, ito po ay syudad na talagang napaka-diverse na kultura. Iba't iba na kultura. Kasi po, ito po kasi parang isa po siya, ito po yung cultural background, syempre. Pinapasagan, iba't iba yung kultura. May Hapon, may Czech, na magkakaiba. May iba't iba ang mga pinanggalingan, ibang lipi, ibang lahi. Kasi nga, Greek po ito eh. Alam niyo po, ang Corinth kasi under ng Greece. So doon po pinagmulan ang mga sibilisasyon. Okay? Lahat ng mga pinaniniwalaan natin, pinahawakan natin sa mga pinag-aaralan natin,
Dito po kasi nanggaling mga philosophers natin, mga nag-isip. Yan, yan, ang galing po yun. Kaya po yan, social, iba-iba po ng social classes, mayaman, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Ang dami. Iba-iba po. No? At iba-iba rin ng reliyon. Yes. Kaya po, ang problem, yung focus ng church from Jesus, no, mula kay Jesus, napunta sa human leaders. Okay. Hindi na kay Jesus ang focus ng church. Nandun na sa mga namumuno. Kaya po, very significant po pag-aaralan natin kasi kagaya po ng Israel, the church is called to reflect God's glory. Tayo po, pag-aaralan natin, malinaw na sa atin to, di ba? Na tayo ay ginawang ng church, tinipon tayo, lahat tayo, bilang katawan ni Kristo. Tama po. Kasi naging bahagi tayo ni Kristo, dapat ang nagre-reflect sa akin, ang nasasalamin sa akin, sino? Si Jesus. Tayo po, ang pinaka-paa, kamay, kasi tayo po ang physical representation ni Jesus. Kasi hindi nila nakikita ng tao si Jesus. Wala tayong picture ni Jesus. So dapat, tayo, bilang kanyang katawan, nakikita sa atin kung sino si Jesus. That's our calling yun. At tinawag tayo na maging masunurin sa Diyos, pagkakaisa, at tayo po ay talagang nakikipagtipan sa Panginoon na may katapatan. Nakipagkasundo tayo sa Kanya, bagamat hindi natin siya nakikita, nagiging tapat tayo sa Kanya. So, sino pong sumulat dito? Siyempre po, si Pablo. Si Paul. Mostly po sa New Testament, mostly yan ha, marami po dyan, si Pablo ang sumulat. Ito po ay nagtatawag natin pastoral letter. Anong pastoral letter? Kasi bilang pastor. Okay? Pastoral epistles. Letter niya, sinulatan niya, lumiham siya sa mga taga-Korinto. Okay? Na Kristyano. Kasama po si Sosthenes ang nagsulat ng unang Korinto. Si Paul mismo po kasi ang nagtatag ng Corinth Church. So yung iglesia sa Korinto, siya yung talagang naging founder. Hindi katulad sa Roma, natatag na siya bago siya pumunta. Ito, dahil po si Pablo nag-mission, sa pangalawang missionary journey niya, dito niya natatag ang church sa Korinto. Naintindihan po ba natin? Malinaw po. So, ibig sabihin, personally, kilala ni Pablo itong mga sinusulatan niya. Alam niya po, kilala nila si Pablo. At alam ni Pablo ang kalakasan at kahinaan nitong church na ito. Alam niya, kabisado na niya ang mga paano mag-isip, ano yung mga gusto, ano yung mga tendencies ng bawat, nakuha po ba natin? So, ganun po siya. So, ang Corinth po kasi ay isa sa pinaka-busy, pinaka-progressive, pinaka-influential na cities sa panahon po ni Pablo. Eh, para siyang isa, ano po siya, pag po yan, imagine din natin, kasi pag napunta ng New York, ako, I've been to New York. Ano po yung New York? Kasi napunta po ako ng New York. So, parang New York, plus, yung Manila Port area, Manila. Plus, yung BGC, kung napunta na kayo ng BGC. Pagsama-samahin natin sila. Ganon ang COVID. Talagang napaka-social, sophisticated, very busy, magdamag. Alam niyo, yung 24-hour buhay ang city na to. Nawa? May party, may mga kung ano-ano, nakuha ko ba natin? And mixed culture, nandiyan ang Greek. Kasi Corinth, Greece eh. Siyempre yung mga Greek. During that time, ang Greek sila yung dominant.
Plus may Romans pa. Para po ngayon eh. Para siyang US and Europe. O pinagsama, parehong, sipin nyo naman, parehong mayaman. Sa kultura, di ba pag nakakita ka ng taga-Europa, parang di ba, mga tikas pala, magsalita. Yan po. Pero di mga Hudyo dito. Pero meron din mga alipin. At meron din mga mayayamang mga businessman. Ako ba? Na-imagine niyo to. So, kaya po ito kilala sa mga entertainment. Okay? At dito rin po, pakita natin dito, yung mga philosophers natin, dito nagmula, I don't know kung kilala nyo po yung mga high schools dyan. Sila Socrates, Aristotle, yan, di ba? Alam natin yan. Yung mga yan, mga Greek, mga philosophers natin, dito nagmula. Sipin natin, yun yung mga kinikilala, matatalinong nung araw, dito. So, ang daming matatalino. Maraming magagaling. Maraming sikat. Pinagkukunan ng information na yan. And then, pero sa kabila po ng lahat, ito rin po ay kilala sa immoralidad. Yes! Sexual immorality, andyan ang mga prostitution, andyan ang mga homosexual na practices, andyan ang mga sex orgies, ano yun? Andyan lahat. At meron dyan nga Diyos ng sex. Ano ba yun? Nandyan. Kasi sila po kasi napakaraming Diyos, napakaraming nilang kinikilalang Diyos. Diyos ng araw, Diyos ng buwan, Diyos ng mga ganito. Ang daming Diyos. May extra Diyos pa. Bilin-bilin naman yun, no? Okay, nakikita po ba natin? Kaya po, dito po, napakatindi ng kompetisyon. Pag ako, napunta ko ng New York, talagang hindi ka pwede lalabas na parang dito, di ba? Doon kailangan naka-forma. Kaya nga di ba lumalakad doon, meron doon Passion Street sa New York. Si asawa ni, hindi nyo kilala, kayo tayo dyan. Si Escudero, ayun na kasi, parang di siya sure. Di ba? May passion, di na si Hart, evangelista marami. Yes, di ba? Ganun po yun. So imagine natin, ang result, tapos dito po may sikat na mga games. Yung nung araw, I don't know kung kilala alam ng mga bata, kasi ito pinag-aralan namin, yung tinatawag na Isnayan Games. Para siyang Olympics. Kaya dito po nagmula ang Olympic. Kasi si Olympia ay God, o ano ba ngayon? Goddess, Diyos na si Olympia. Ang buta ko na. Anyway, God of Strength, whatever. Basta yun siya. Diyos kasi si Olympia. Kaya tinawag na Olympia. Kaya marami silang Diyos. So, ano yung resulta? So, magkakaiba-iba. Kasi meron silang pinaniniwalaan na Diyos, may pinaniniwalaan silang philosopher. Ako, naiintindihan natin, iba-iba. Plus, may kompetisyon, labanan, pataliluhan, patalbugan, pagalingan. Ganun po ang buhay dito yung araw. So, kaya itong calling na ito, napaka-fertile ground for comparison. Magkukumparahan. Sa daming pagpipilian, nakukompare tuloy. Naintindihan po ba natin? Yeah. At dito rin po ay sentro ng pride na ginagamit mo sa panlaba. At pati ang division, addition, multiplication, and subtraction. Okay? So dito ang dami pagkakati-hati. Okay, ano ko? Kay Socrates. Ako, kay Apollo. Kay ano ko? Yan, dito ako. Mas magaling sa ganito. So, imagine natin, parang Pilipinas. Diba? So, ano po ang dito sa church? Dito during the time. Ito
Corinth na to ay sobrang po silang gifted. No? Sobrang gifted, pero sobrang divided. Okay? Kasi ang issues po nila, yung personality-based factions. Kasi, si Paul, ito po yung nangyari dyan ha, si Paul ang nagtayo. Iniwanan si Apollos. Siya nagpatuloy, siya nagdilig. Siya nagpatuloy. So, dahil, halimbawa, parang ganito po yan. In life, ako naging unang pastor na, ako nagsimula nito. For sure, pag ako yung malis, may loyal, magiging loyal at magiging loyal sa akin. Tapos may maiiwan, halimbawa, si Kuya Ogie na iwan dito. Meron mga umalis sa akin, buti malis yung pastor na yun. Mas Ogie ko si Ogie. Pastor, ikaw gusto namin. Joke, ito, hindi mo na ako patulan. Joke lang yun naman. Hindi mo na ako patulan, okay? Nakawin ako. Saan mo lang po ito? Nakawin po ako. So, si Ogie the Pogie, kunyari. Pwede kung ganun mangyari. Tapos, siyempre, si Ogie the Pogie, meron din siyang dinidisciple, si Howard. Nakawin ako? So, tendency, siyempre, ganun po ang nangyayari sa kanila. Nakukumpara nila yung ugali, yung galing, yung ganito, yung style and all. Kasi kayo, meron din kayong preference. Diba? Prefer ko yung ganitong malakas. Talagang parang si Pastor Toy na parang eto naman kasi si ano, parang nakakamtamang tiluan. Nakuha natin. Awing ka na po guys. So, meron naman talagang parang, basta ako. Spiritual, kay Jesus ako. Pero, sila yung mga kabalat bunga lang. Wala? Kaya meron po rito, kaya dito ang church na to, hindi ko pa dinidescribe ang invite ha. Corinth Church po ang inano ko. Corinth. Okay? So, may mga immature. Ang issues nila, meron talagang diluwanag o. Kasi hindi nakikita ko, yung gusto nga doon lang. Meron mga may pride. Hindi ako basta. Ako ang kasama sa panyo na to, ang nagsimula dito. Ay, hindi, pride. Mas maano ka. Ako yata malakas magpikay dito. So, meron naman comparing gifts. Mas maganda ang gifts ko kaysa niya. May ganun po dito, sitwasyon. At mayroon pong nag-argue over leaders. Yung style, yung wisdom. At kulang sila sa pag-ibig. Kaya, nakukonfuse sila saan? Sa kabanalan. Maraming tao, feeling nila, banal sila kasi marami silang anak. At ang tingin nila, ito, hindi yan banal. Kasi, maano pa yun eh. Ganun. Nakukuha natin, nahuhusgahan yung mahihina. Tapos, meron pang dinidemanda na katid nila sa kanlanang kalatayan. Binabarangay, kapwa niya, kapatid. Barangay yan. Ayan. Kaya po, tapos dito, magulo ang pagsamba. Kasi may mga, alam nyo, meron parang basta lang susulpot, basta lang, ito po, magulo. Hindi maayos. Walang sistema, walang kaayusan ng pananambahan. At narito rin, kahit nasa church, may nakikipatol, may namumalis. At napaka-insensitive nila dun sa mga bago palang mananang. Imagine nyo, itong glass, kaya matindi po itong church na to. Nakuha nyo po, kinaitin na kaya itong church na pinagpastoran ni Pablo, gusto niyang ayusin. Yes. Kaya paano pong inisip ko? Kasi nga, dito po, bago po niya correct, mula po sa chapter, verse 1 to 9, inano muna, parang, ito yung kayo po ay pinapagkakilala niya sa Diyos, tinawag kayo ng Diyos, binigyan kayo ng kaloob, ang biyaya ng Diyos nasa atin, at tayo may pag-asa. At pinalahanan muna ni Pablo
na siya ang Diyos ang magpapatatag sa bawat isa. Nakita niyo po ako? So, bakit po ginano ang ginawa ni Pablo? Para po kasi, kasi i-correct niya eh. Ano niyo po, ganito magandang halimbawa, meron, ito, magandang po. Pag meron kayong i-correct na kapatid, huwag niyo muna agad i-correct. Kundi, siyempre, kilalanin mo natin yung mga mabubuting bagay sa kanya na ma-appreciate. Tapos, kung marami kayong gustong baguhin sa kanya, hindi lang kayo ng isa, wag lahat. Oo, one at a time. Tapos sa tuwing ko correct nyo, totoo kayo sa anak nyo, sa asawa nyo. I-appreciate nyo muna yung mabubuting bagay. Alam mo, na-appreciate ko sa'yo, ganito. Pero sana, minsan bagay lang sana gusto kong i-improve mo. O diba? Ganyan si Pablo, ganito pong ginawa niya. So bago niya i-correct, inano muna niya. Diba? Pero hindi agad, ay alam mo, ang tamad-tamad mo. Saka magbago ka na. Diba? Hindi maganda po. Naintindihan natin. So ganito po yung approach niya. So after the setting, yung inano nila yung warm pastoral condition, doon siya pumasok. Kaya po, sa unang Korinto, verse 10, nandun na yung malaking konfrontasyon. Ayan na. Kinonfront na ni Pablo itong Korinto. Ang sabi niya, mga kapatid, ako'y nakikiusap sa inyo. Ay, hindi po kayo. Yung drama ko lang. Okay. Sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, magkaisa kayo. At huwag magkabaha-bahagi maging sa pagkaunawa at pagkakasya. Yes. Pinonfront na niya. So ano po yung pinupuntos dito ng division? Kasi po, sorry po pala, sorry. Okay, benta po, pamilya na. So, dahil po ang division, yung pagkakabahagi na, ay pinaka-visible. Yun ang kanyang, bakit nila pinuntos niya? Kasi yun ang visible, kitang-kita na merong pagkakahati-hati. Basta kami mga mag-scholar, puro ganon. Wala kayo pakilang sa inyo. Ganon po talaga nangyayari dito. Hindi po sa atin. Hindi ang ganon sa atin. At syempre, yung pagkakabahabahagi, ito po yung pinaka-delikado, very dangerous, very destructive, at ang pinaka-ugat ng problema nila. Kapag kasi divided ang simbahan, kapag nagkakaroon po tayo ng pagkakahati-hati, kahit tayo po'y magagaling, magpuro, kahit tayo ay gumagana yung kaloob ng Diyos sa atin, no? Hanggang nagkakaiyakan tayo, nagpe-praise and worship tayo, pag puri-puri tayo, hay-hay tayo sa Lord, pero may divisyon. Wala po tayong impact. Walang dating ang in-light Christian fellowship sa mga hindi mananampalataya. Kaya po yung core division, behind the divisions, kapag po tayo ay over-loyalty, no? Sa isang leader. Parang alam mo, panatiko ako sa leader na to, sa nangunguna ito. Basta conflict ako. Kung saan siya, dito. Kahit po sa Pilipinas, mga Pilipino, yan po ang number one na root cause kung bakit tayo hanggang ngayon nagpapaloko-loko. Dahil marami po panatiko sa isang leader. Padikit doon. Kaya nabubulan. So kahit mali ng ginagawa, panatik, ang tawag ko doon, panatik. Kapit na kapit. Walang nagasa. Kaya nawain po ako. Kaya hindi po dapat mangyayari sa church mo. Kasi lahat ko sasabi, kahit kalimutan nyo, wala problema. Basta wag lang si Kristo. Yes. Hindi niyan?
Naiintindihan? That's the reason why I always say to you, kahit ako nalimutan nyo, it's okay. Huwag bilang si Kristo. Kahit na malis ako dito, na lipat ako, tapos bigyan ako inalala, kahit binuran nyo ako sa history nitong church ito, it doesn't matter to me. Basta kayo nakikita. Amen. Naiintindihan po ba natin? Yan po yun. So, kasi po, yung worldly competitiveness, yung pagiging competition nila, dinala hanggang sa loob ng church. Kaya yung halimbawa, pagkakaiba tayo ng mga gusto na leader sa politika, dinala rito. Pati dito, dala-dala yung pagkakaba, mga yan, dito tayo. Mga kulay violet yan. Tayo, purple. Naiintindihan natin? So, kaya yung mga ego, alam yun, yung ibig sabing ego, yung ating kaloob-looban, yung sarili natin. Yung pride natin, yung social status, ay, bakit ako? Manager ako, kasi utusan ako dito. Gano'n na. So, kaya ako, kay Paul, ako kay Apollos, mas maganda magsalita. Ako kay Cephas, ako talagang original disciple yan, talagang first liner yan. Yan. Ako, super spiritual. Kay Kristo ako, pero arrogante. That's the point. Bakit po ito mahalaga? Pinag-uusapan natin ito. Kasi po, sabi, meron po kasi tayong nagkakaiba tayo sa mga preferences. Gaya sabi ko sa'yo, sample ko kami dalawa ni G, dalawa nga kami. Kami nagkakasundo sa maraming bagay. Magkaiba paraan ng pagprito, paglaba, pagtupi, pakipagpindot ng toothpaste, bisag sa unahan agad ako sa likod eh. Sa ilalim ako siya sa unahan ko. Ako taga gano'n. Nakita ko preference lang yun. Pwede magtampuhan yun. So, different leaders, iba-iba mga leaders. Iba't iba tayo ng pinanggalingan. May Bisaya, may Bicol, may ganito. At iba-iba parang pagluluto ng mga yan. Adobo lang. Iba, adobo sa amin. Hindi ganyan. Paksiw nga. Di ba ako, So, iba't iba lang style. Different personalities. May mahihain, may makakalabuka, may palatawa, may mga ganito, may mga ayaw pakialaman, may pakilamero. At, syempre, social media comparison. Mas marami kong divers na tao. Nag-monitor ng like. Marami ako. Kahit marami naman ako ang like. Diba? So yung ego, offense, kaya maraming element, diba? Yung meron nakaka-offense sa atin, meron mga click sa mahandog, hindi mo mapakiwa-hiwalay. Kahit pag-upo, pag-grupo, gusto sila pa rin. Humihinga po ako ng malalim. Kaya po, ito ay very relevant sa lahat ng generator. Ito, issue pa po to noong unang panahon. Hanggang ngayon, issue pa rin. Diba? Relatable pa rin siya. Kaya ang Bible, hindi nagpawala sa uso. Yes, laging pwede. Lalo ngayon. Kaya po, makita natin, sa God's story, sa kwento po ng Diyos, nandun po yung pagkakaisa at pagkakaiba-iba. Yan po ang pinaka-blueprint o plano sa Israel. Kaya mga kapatid, para mas naintindihan natin ang unity at diversity, let's go back sa history. Balikan po natin kung paano tinuruan ni Lord ang Israel, yung original na covenant community, kung kailan siya nakipagtipan. Kasi doon lang po natin makikita yung blueprint ni God kung anong gusto niya mangyari sa church natin ngayon.
let us remember ang dinaanan ng mga Israelita. Okay? Sa Israel's journey muna tayo. Una, tinawag ng Diyos si Abraham. If you still remember, kaya nga, buong taon na to, pinag-aralan natin lahat. Kasi para maintindihan natin, ma-appreciate natin buong Bible, di ba? So, nakita natin, noong una, tinawag ng Diyos si Abraham para isang tao lang. Pero, mula sa kanya, bumuo siya ng isang covenant people, isang bayan na pinagtipan ng Diyos o nakipagkasundo ang Diyos. Mula sa isang tao, dadami. So, hindi po ito random, hindi yung biglang naisip ng Diyos. Sila po ang bayan na pinangakuan ng Diyos. Sila are the people of promise. May pangako ang Diyos sa kanila. Tingnan natin. So, ang mga Israel, diba, pinangakuan, pero duman muna sila sa pagkaalipin sa Ehipto. For 300 years. Diba? Tapos, pinalaya sila sa Ehipto, lumakad sila sa wilderness for 40 years. Tapos, hanggang nakapasok sila sa lupang pangako sa pamamagitan ng pag-conquest, pag-agaw doon. Tama? Pero, sa lahat po ng iyon, mga kapatid, iisa lang ang gusto ni Lord. Ang gusto ni Lord, my people will be united around my presence. So sa lahat ng pinagdaanan ng Israel, ang gusto ng Diyos, lahat sila magkaisa, sama-sama sa presensya ng Diyos. Kaya inawit natin kayo na halina, sama-sama. Kasi ang gusto ng Diyos, lahat po tayo sama-sama, walang maiiwan sa presensya ng Diyos. Lahat kailangan maisama sa presensya ng Diyos. Kaya po yung gagawin, kaya po tayo pag nag-worship, hindi kayo pwedeng kayo nanonood lang. At tapos sa mga worship team dito, pangalan, tayo po magsipuri. Kasi ang hinahin, gusto po ng Diyos, sama-sama. Lahat tayo magkakaisa sa presensya ng Diyos. Amen. Okay. Now, here's the part na sobrang importante. Okay. Ang mga tribo, iba-iba. May kanya-kanyang role, no? May kanya-kanyang gift o kaloob, kakayanan, responsibility at territory. Yung mga Levites, yung mga tinawag na Levita, sila ang inassign ng Lord, humawak sa pagsamba at sanctuary. Kaya mula sa lahi ng mga Levita, doon lumuusbong ang mga priests, ang mga worship leader, tawag natin. So yun yung role nila. Yung mga anak ni Judah, yung mga angka ni Judah, sila naman yung kingship. Kaya doon nagmula ang mga hari, ang mga leader. Ang anak naman ni Isaac, sila yung mga matatalino. Sila yung mga planner, taga-plano, taga-isip. Yung mga Zebulun, sila naman yung sa kalakalan at sublay. Yung Naphtali, sila naman yung mga warriors, mga parang Department of National Defense. Okay? Ang mga Benjamin naman, mga defenders, sila naman yung mga police. So may kanya-kanya silang task. So hindi sila pare-pareho, hindi sila uniform, pero united. Nagkaisa dahil ang Diyos ang sinusundan nila. Amen. Okay po kayo. Parang yung basketball yan eh. Ay. Diba? Mas madali natin imagine yan sa basketball, diba? So may maging point guard, pag walang, mahirap po. Diba? Pag wala tayong, pag lahat ay gusto point guard, walang center. Sino ba basketball? Puro kayo point guard, walang center. Effective yun? Walang shooter. Wala.
Walang defender. Ano nangyayari? Chaos, magkakagulo-gulo yun. Tambak agad for sure. Tama? Pero, pag lahat tinanggap nila yung goal, may point, di po ba? May point guard, may wing, may big man, may defender. Doon po magkakaroon ng panalo. Same with Israel. Same with the church. Same with in-life Christian fellowship. Yes. Ang pagkakaiba-iba natin ay tutulong sa atin para makuha natin ang mga Palmera 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wala ko ng amen. Amen. Buwan natin? Kaya, mga kapatid, yung sa aspecto po, ito po kasi ang susi, no? Isa atin pong church, no? Ang pinakasusi po para magkaisa tayo, respeto. Tingnan natin. Respeto. Minsan pa, Respeto. irespeto po natin kung sino man ang naging collab leader natin. Yes. Kahit nahihinang ka sa kanya, kahit para nababagalang ka sa kanya, mag-intay ka. Magpasakot ka. Yes, Pastor, nirespeto ko yung Amen. aking Nakuha po ba natin? Irespeto. Irespeto ko. Sino man yung itayo ng Lord dito? Irespeto. Kilalanin. Can you say amen to that? So, mga kapatid, then of course, bigyan natin ang galang o pagkilala yung mga nagtuturo ng sa mga para po sa pag-aaral natin para tayo lumalim. Amen. Ano ba yung pastor? Siyempre, pag merong paano yung honor? Wag nating angkinin na kanino yun. Bas, yung ano yun po, yung credit, ano yung credit? Give the credit where the credit is due. Sinabi ni ganito, sa kanya ko natutunan ko. Natutunan ko sa tinuro ni ganito. That's honoring. Ayon. Kasi hindi galing sa akin. So kahit po kami, sinasabi ko sa inyo, di ba, ayon sa ganito, sinasabi ko, dahil ayaw kong sa abdinin yung kanya, hindi naman sa akin galing. Diba? So, tapos, siyempre, we need to celebrate the worship team who guides us into God's presence. Kung kayo po, sa pagsamba natin, parang nadala kayo sa presensya ng Diyos. Bakit hindi nyo, pagkatapos ng palambahan, sabihin nyo naman doon sa mga worship leader, nag-guide sa atin. Alam mo, nag-bless ako sa hinandaan ng pagkatapos. Appreciate. Alam nyo, nag-i-improve kayo. Ang ganda na, nakuha niyo po ako. Okay, kailangan natin, we need to, verbal. No? Di ba hirap kasi, di ko appreciate. Appreciate natin sa puso. Tama. Pero iba po yung na-appreciate mo, na narinig mo. Tinitawag mo. Yes. Let them hear. Di ba ba? Pag na-bless kayo sa isang tao, di kayo sample lang sa worship team, no? Kahit kanino dito, celebrate her. Di ba, good job? Diba, na-bless ako sa iyo. Ganda ng... Yes! Even prayer, even anything. Nakuha ko ba natin? Sinapol ko lang yun. And i-appreciate po natin yung mga nagbo-volunteer. Alam niyo si Kuya, why? Kahapon appreciating Kuya Boy. Sabi niya, nabunot siya sa kanya, nagpunta siya ng senior, citizen, di ba? Nabunot siya eh. Dapat meron siyang raffle eh. Hindi niya nakuha. Alam niyo bakit? Sabi niya, maglilinis pa ako ng church. We need to appreciate those simple things.
Di ba nang sarap pag na-appreciate ka? Yes. So yung mga, we need to appreciate yung mga nag-volunteer, naglilinis, yung mga, alam nyo yun, di ba? Share. Nag-share. I-appreciate po natin sila, yung mga nagkukusang palo. Nakuha ko na. Kaya minsan sa church natin, we appreciate workers, leaders, kaya tayo ng kasabay ng pastor's appreciation, ina-appreciate. Nakuha ko ba? Maraming grace. Woo! Salamat Lord, natakawid ko na po. Lord, samahan niyo po ako. So, kung lahat, isipin ko, kung lahat po tayo, pastor. Diba, din ito? Kung lahat, pastor, lahat. Sino maglilinis ng CR? At kung lahat naman tayo, puro worship leader. Sino magsiset up ng stage? Kapatid, hindi kompleto ang church kapag iisa lang ang lead natin. Yes! So remember this, no? Israel showed us, ang pinag-gusto natin, tandaan po natin, diversity is God's design. Disenyo ng Diyos kung bakit iba-iba ang dinala niya dito sa church na to. Disenyo ng Diyos kung bakit magkaiba tayo ng gusto, ng hilig, ng opinion. Ganito po yung mga kapatid. Pag ako po ay nag-meeting o nag-set up, alam niyo po, Vincent Tourist, para makilala niyo si Pastor. Dapat, alam niyo po, ako po, I welcome, may naisip po ako, huwag po kayong basta, ay maganda, opo Pastor. Kahit hindi nyo naisip na maganda, nahiya kayo sa akin, magsasabi na, nakakaya si Pastor, nasubi ko, di maganda. Ako po sa akin. Tapos pag hindi nyo na gusto, pero makakarinig. Ganito po yun, ako. Ako ay value opinion. Ito, wala pong filter ito ha. I really value opinion. I value criticism. Ano man ang puna nyo, iba-value ko yun. Pag meron akong idea, the more you challenge, the more I appreciate. Alam niyo bakit? Kasi ibig sabihin ko, nag-work ka for the best. Ganito po kasi yun. Ang prinsipyo ko, pag meron magkaiba ng opinion, kaya ko talaga mag-debate yan. Totoo to. Alam niyo, hindi mo pag-aawayin. Palalabasin natin, bakit maganda yan at maganda to. Tapos, doon po natin pagsasamahin. Kasi ang isang magandang idea, samaan mo pa ng isa pang mas magandang idea, the better idea. Kaya hindi po dapat tayo magtatampo kapag kinokontra tayo. Amen. Nakuha? Are we getting the point, guys? Kaya tayo dinala dito ni Lord na magkakaiba ng hilig at gusto. Para gusto ng Diyos, lumutang yung mas magandang kanya. Amen. Isipin nyo, kung lahat kayo, oo nga. Oo nga. Parang baka. Baka. Eh di ba? Kung puro na lang, nakuha niyo po ako. Hindi nagsa-challenge yung mundo. E parang may maiisip ka, mas maganda. Kaya wag po tayo itatago yung mga naiisip, yung nararamdaman, kasi mas nakakatawa. Kasi po yan, no? Ang problema po sa church ay disunity. Pag hindi tayo nagkaisa-isa, that's the problem. Iba-iba tayo, pero sabay-sabay, hindi pare-pareho, pero isa puso kay Jesus. So, ang Israel, God showed the blueprint. Ang gusto niya Diyos, one God, one mission, different tribes, different roles. So, tayo din, iba-iba, pero iisa. Ano ba? Punta tayo, baka mapunta tayo na alauna. So, ang problema ng church ay factions. No? Focus and lumans. No? Mga kapatid, tapos na natin yung blueprint ng Israel. So, ang real issue ng Corinto ay hindi doktrina, kundi relational. Relationship.
ugnayan. Basahin po natin. Roma 1:11-12, sapagkat ibinalita sa akin ng mga kasamahan ni Chloe na kayo raw ay nag-aaway-away at ito ang tinutukoy ko. May nagsasabi kay Pablo ako, may nagsasabi kay Apollos, may iba naman nagsasabi kay Pedro ako, at iba naman nagsasabi ako'y kay Kristo. Verse 30 mamaya. So yan po yan. No? Alam niyo po, ang Corinth po kasi it was a large port city na puno-puno na kompetisyon. Kasi economic, athletic, intellectual, even religious. No? So natural po sa kanila, yung pong kompetisyon, napaka-natural po sa kanila ang may kompetisyon. Natural din po yung hero worship, yung kita nila magaling. Yan na talaga yung papanatin nila, sampay nila. Tawa po na natin. So sino mas magaling magsalita? Sino mas sikat? Sino mas eloquent? Sino yung may... kaya po may dumating mga leaders. No? Kagaya ni Pablo, Apollos, Cephas. Sila po yung... Kaya po nag-start yung favoritism. Ako favorite ko sa favorite. Kaya, mga kapatid, kung malimbawa man, si Lord nag-provide sa atin, may inindig dito ng mga assistant pastors. Bago na wag po natin ipupunta sa bawat isa. Sarap po talaga nag-iibig. Kaya, wag na wag. Mas, tanda po natin, kaya po, yan po ang ating gusto. Kaya yan po kasi ang division disguised as spirituality. Kaya po sa church po ng modern church natin, ito hindi lang po dito problema rin po itong nasisipit ang marami ng churches. Isipin nyo, sabihin nila, mas gusto kong preaching na ganito, mas gusto ko style nila. Mas kami ba, alam nyo may tumatalon-talon. Meron mga Christian, patalon-talon ng church. Ang tawag natin doon, butterfly Christian. Hindi lumalag, lipat-lipat. Kapag di rin nagustuhan, lipat pa tayo, dito. Lipat na naman. Okay po ba yun? So, kapag po tayo ay nakadepende sa preference natin, doon sa, alam niyo, sa gusto natin, yung mga preference tayo, di ba? So, yun po ang nagiging source ng pride. Or, naging basihan ng pagkakakumpara. Nagkakaroon na po tayo ng subtle heart division. Kaya ang real root po, pride and misplaced focus. So ang problema ng Korinto ay pride at misplaced yung focus, malipat sa tao. Sabi po ng 13, basahin natin, bakit? Nahati ba si Kristo? Si Pablo ba ang pinako sa krus para sa inyo? Binautismuhan ba kayo sa pangalan niya? Grabe, no? So, ang pinamukha ni Pablo rito, yung pinamukha niya ng direkto, sabi niya, bakit kayo sa tao tumitingin? Hindi ba dapat kay Jesus? Hindi naman sila yung natakot na matay para sa inyong kaligtasan. Si Jesus. Amen po ba? Amen. So, magiging loyalty po natin, hindi po sa tao. Kanino? Kay Jesus. Kahit na yan yung pinakamatalik mong kaibigan, kahit na yung pinaka-close ka niya sa pastor na yan, o kay leader na yan, kay Jesus ka, loyal. Amen. Amen? Amen. Kaya, tinanong Pablo, nangati pa si Kristo, sabi niya. Kaya po, pag nagkakampihan tayo, parang sinasabi natin na mas mahalaga ang tao kaysa kay Jesus. Amen. The problem is not the liking preacher. Di po yung pagdala gusto niya yung preacher. Ang problem, ina-idolize na natin yung preacher. Nagiging idolo na natin. Napalitan na, hindi na si Jesus. Yung pastor na. The problem is over-identifying with the personality. Yung nagiging fanatic, yung nasabi ko sa inyo,
alam mo, nagiging panati ko ka na ako. Diyan lang ako, makikinig. Siguro, makikinig iba mga sa kanila. Nakuha ko ba natin? Instead na kay Kristo. Alam mo mga kapatid, delikado po yan. Kasi alam niyo po, si Satanas, no, binabaloktot niya yung mabubuting bagay. Mga kapatid, tandaan po natin, si Satanas po, hindi lang po siya umaatake sa labas, maging sa loob din. Madalas, pumapasok siya sa loob, at ang favorite niya pong weapon, alam niyo kung ano? Ito. No? Offense. No? Open ka. I-open, alam niyo yun, diba? Pag minarinig ka, biglang, akin yung puso mo. Di ba masakit ko sinabi niya? Di ba ganda ang tingin niya sa'yo? Di ba kinukonti ka na? Di ba di ka pinakinggan? Nagsalita ka na sabi nga ng pastor, masasabi ka hindi ka lang pinakinggan. Oh. Tapos comparison. Ano, pabuti ba? Si ano naman? Ito naman. Di preference eh. Alam mo, mas gusto ko ganito. Kung ako talaga masusunod, ako talaga ang gusto ko. Yung pride. Gusto ako. Hindi talaga ako sasama sa ganito. Ano? Yung expectations natin. Di ba meron, totoo. Di ba meron kayong expectations sa leader, kay pastor, sa bawat isa. I-expect natin. Kakalinain ako, i-expect ko. Ako dapat. At yung mga assumptions. Akala ko ba pag-Christian? Akala ko ba akala ko bang in life makalingat ako? Hindi naman. Alam niyo po, si Satan, hindi po yan biglaan. Dadahan-dahanin ka. Una, one time, bigla mapapaisip, aandar yan pagkatapos natin lumabas dito. Tapos sabang kumakain ka. Habang nagkape. Tapos may nakausap ka, ay bunin ba? Ganun ang daman. Ano po? Magkakampi. Ako niyo po. So, uunti-unti niyan. Hello? Lord, sana po mapipati kami pagkatapos. Okay. Hindi na po ba natin mga kapatid? Kaya po, nasisira yung trust, nasisira yung unity, pero ang pinakamasakit, alam mo ko ano? Nasisira ang patotoo ng Christian community. Amen. Yun ang pinakamasakit. Hindi lang natin nasaktan ng bawat isa. Nasaktan natin, nasira natin yung ating image, yung reflection na dapat na-reflect natin si Jesus. Kaya kung may team-teaman man, no? Meron tayong team-teaman dito, yung wala po, ano yung gawa, dapat isa lang po tayo. Dapat po tayo, Team Jesus. No other team in Inlight Mission Field but Team Jesus. Amen po ba? Yes. Amen. Alright. Kaya check po natin loyalty natin. Kailan po ba tayo nakatouch? Ang loyalty mo? Kay leader, sa pastor at kay Jesus. Jesus. Okay, point 3. Ito po yung remedyo ng Diyos. Ay, salamat Lord, may remedyo pala. So, ang remedyo, para wala tayong pagkakahati-hati dito at pagkakabahagi, kailangan natin ng mutual edification at focus on Jesus. Ano yung edification? Ang alalim naman pastor. Ibig sabihin nun, kapwa tayo magpapalakasan. Kailangan natin ng bawat isa para tayo lahat ang magpapalakas sa isa't isa. At ang focus natin, si Jesus lang. Kaya sabi po sa Romans, 1 Corinthians 1:10, mga kapatid, ako'y nakikusap sa inyo sa pangalan ng ating Panginoon Kristo, magkaisa kayo. At huwag magkabaha-bahagi, maging sa pagkaunawa at pagpapasya. Kapatid, nakita natin dito yung blueprint. No? Nakita rin natin yung problema sa Corinth. Tama? Pero ngayon, ito yung good part. God doesn't expose the problem, He gives the solution. Okay. Ano yung solusyon?
Ayun o, sabi dyan, magkaisa kayo. Ano daw? Magkaisa kayo. Ulit! Magkaisa kayo. Ulit! Magkaisa kayo. Amen. So sabi ko na napakalawak po na sinabi ni Pablo. Hindi po vague ang sinabi ni Pablo. Direct to the point. Hindi generic. Hindi too specific instruction. Ano yung dalawang instruction niya? Una, pagkakaisa sa puso. Huwag daw kayong magkahabagi sa pagka-unawa. Okay? Itong nauunawaan ko. Hindi, ito nauunawaan ko. Ito ibig sabihin. Hindi. Kailangan iisa po tayo sa pagkakaunawa. Alay lahat tayo. So pag ito ang ating direksyon, lahat tayo dito. Ay, wala talagang tao. Napapagod na yung kamay ko. Amen? Amen. So isang kumpas, isang hakbang, isang patutunguhan. Kaya po yung template natin, iisa. Isang pattern. Tama, isang pattern nyo. So hindi pwede magkakaiba-iba tayo. Iisa dapat maging resulta. Can you say amen to that? Amen. At unity saan? Sa purpose, sa layunin. Kaya sa pagpapasya natin. Kanina pagkakaunawa. So, bago tayo magdesisyon, titingin tayo sa mission ng church. Sa goal ng church. Para maunawaan natin bakit ito tayo pupunta. Kasi dito po kasi yung direction ng church. That's pagkakaunawa. Pagpapasya, ito yung purpose. So, ang layunin kasi ng church, so, pare-pareho tayo ng layunin. Hello? Yes. Naintindihan po? Hindi tayo sisingitan ng personal nating agenda. Dapat agenda ni Jesus. Yes. Hindi yung agenda mo, kundi agenda ni Jesus. So, the church, tandaan natin na hindi po yung pong pagkakalisa, hindi nangyayari yan by accident. It happens kapag lahat tayo align kay Kristo. Hindi po sa personality, hindi po sa ating mga preferences, kundi sa Christ-based unity. Nagkakaisa tayo kasi iisa lang ang sinasamba natin. Iisa lang ang gusto natin maging sikat, si Jesus lang. Amen. Yan po ang legit unity. Samahan ni Papa. Kaya po alam niyo po sa ito ba? Tignan natin. Sabi sa unang Korinto 12:4, iba-iba spiritual na kaloob. Ngunit iisa lamang ang spirito nagkaloob ng mga ito. Sabi sa 5:6, iba't iba ang parang ng paglilingkod, ngunit iisa lang ang Panginoon na pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit isa lamang ang Diyos na kumitigo sa mga taong gumagawa ng mga iyon. Ano po ang meaning ng to? So, different gifts. Iba-iba po talaga si God ng kaloob sa atin. Alam niyo yung kaloob? Alam niyo po, na moment na nagtiwala ka kay Kristo, may kalakip na po yun na kaloob, may gift si Lord sa'yo. Nabubuksan mo. Ano yun, Pastor? Mga kakayanan na tanging sa'yo nilaan ng Diyos. Binigyan po tayo ng Diyos ng kakayanan na iba't ibang, di na puktas, kundi kakayanan. Kaya. Kaya po ako, merong hindi po kayang kagaya na, hindi ko kaya yung makarpento eh. Hindi ko naman talaga kaloob yun. Tama? So, merong iba talagang ang abilidad nila, magluka, magsilbi. Sila po yun. May kumanta, hindi naman ako, nagkakaiba ang kaloob natin. Pero, bagamat nagkakaiba-iba tayo, yung Espiritong dumadaloy sa atin, iisa lang. Yes. We got it. Same God. Kaya po hindi po ito accidental, intentional.
Kaya po, bakit yan ang kakayanan mo? Bakit ikaw nakakakita ng mga problema? Baka yan ang kakayanan mo. Ang gift mo, makakita ng mga problema para masolusyonan. Pwede po yun. Kuha. Yan, naiintindihan po ba natin? Yes. So, ang mata hindi pwede maging paa. Yes. Ang kamay hindi pwede magprotekta tenga. Yes. Tama, ang puso, huwag pwede na maging kaldero. Huwag po tayong magluto sa katawan. Sabi bakit? Nag-iinit eh. Ginagawa nyo sa ingan. Alam niyo po yung orchestra, no? May violin, may cello, may flute, may drums, may piano, may voice. Pagsabay-sabay po sila, pero hindi coordinated. Kanya-kanya ng paso, kanya-kanya ng key. Aba, ang pangit pakinggan. Ang ingay. Pero pag iisa ang cue, isa ang purpose, isa ang timing, music na nakakaiyak. Ganyan ang church. Hindi man tayo pare-pareho. Pero pag po tayo may kooperasyon, hindi comparison. Kasi, kundi complimenting. Alam niyo po, may mga, kaya po tayo, merong ikaw kayang gawin, ako hindi kaya gawin. Para tayong dalawa, magko-compliment sa isa't isa. Amen. Yung mga, kaya po si Pastor, napalag nga ako meron mga iba, ako ba, may ina-assign sa iyo kasi yun yung mga bagay na pwede yung ituwan. Tama po ba natin yun? Kaya pag ang mindset po natin, paano kita matutulungan? Dapat ganito ang mindset natin. Dapat ang mindset natin sa bawat isa na gumagawa sa church, paano kita matutulungan? Sana one time, may lumapit sa akin, magsabi, Pastor, paano ka namin matutulungan para sa Sunday lalo maganda? Wala talaga nag-i-amen. Amen po. Amen. Amen po ba doon? Instead of, paano kaya ako sisikat? Paano kaya natin nila mapahanghan? Doon po magsisimula ang unity. Kapag po tayo lagi nakaisip, ano pa kaya ang pwede kong maiambag? Ano pa kaya ang pwede kong maitulog para lalo mas maganda, mas maayos ang panambahan namin? Can you say amen to that? Yes. So, ito po yung mga practical church examples. Kapag mahina sa pananampalataya, huwag po natin i-judge, huwag natin musgaan, nakakahina ng pananampalataya. Hindi po ganon. Pag nakikita nyo, narinig nyo, parang yung mahina pa pananampalataya niya, palakasin natin yung loob. Build them up! Encourage natin eh. Makakaya natin. Supportahan ka namin. Panalangin. Kapag may bago sa grupo, pag may bagong attend, no? Sikapin natin, makilala natin sila, magkaroon tayo ng connect. Yes. I-add nyo agad sa, friend nyo agad siya. Hello? Welcome. Welcome. Yes! Amen po ba doon? Yes. Hindi yung amin ba? O kahit po kayo, bago, ganun naramdaman nyo. Babalik kayo. Ano magiging impression? Ano ito ba yung church na ito? Kung ganito tayo, na bawat may bago, lahat tayo, hindi basta pag sinabi na, magkamayan, tamayan tayo. Pag uwi, wala ka nang pakialam. Paano kung lahat tayo, we learn how to connect with one another. We feel them belong sa'yo. Mas marami po tayo makukuha. Embrace. Can we say amen to that? Yes. Can we say amen to that? Amen. So kapag may leader na nagkakamali, no, hindi natin i-chismis. Alam mo, kapi-kapi ko. Nakinig ako. Dapat po, ipadalangin. Kung kailangan natin siyang correct,
i-correct nyo privately. Hindi nyo na tatawagin pa lahat. Tsaka yung pag-uusapan. Kahit ikaw na lang. Kapatid, gusto, napansin ko lang gusto kang tulungan. May problema ka ba sa ganito? Huwag nyo muna sabihin may problema. Ano ba itanong nyo muna kung talagang tama. Subukan matulungan kita ako. LCA na ba dati? So, kapag may bago, may titingnan na mula ko naman pa. So, kapag may mga talented, nakita natin, ang galing. I-celebrate po natin kung tayo mag-i-insecure. Kapag may, kaya ba nakita natin, ang galing yung naging bumalik sa pag-lead ng grupo. Alam mo no? I-celebrate mo. Huli naman natutuwa ko. Ang galing ng Diyos sa ginagawa ko. Ako yung nakikisa. Nakikigala na ako para sa Kanya. Kaya di po mamakuha na lang tayo para sa Kanya. Para sa Lord yun. Yung tagumpay nila, tagumpay ni Lord. So kapag may need, i-serve. Huwag na pong maghintay. Amen. 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 So, kailangan po natin, yung unity po is intentional by acts of love, hindi po not by wishful thinking. Hindi ko alam yung parang iniisip lang natin mangyayari. Okay? Sabi po sa Hebreo 12:2, ituon natin ang ating paningin kay Jesus, sa kanya nakasalalay ang ating pananampalataya, mula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakan naghihintay sa kanya, hindi niya inalantana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus. Siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Amen. Kailangan po natin tuon natin, kasi po alam niyo po, ang mga leaders talagang magkakamali yan. Pastors will fail you. Mabibigo kayo sa akin. I'm telling you, mabibigo at mabibigo kayo sa akin. Kahit mga leaders, mabibigo kayo sa kanila. Yung mga kaibigan natin dito, mabibigo din kayo sa kanila. Yung mga ministry teams natin, yung mga kagrupo mo, mabibigo ka rin sa kanila. Pero si Jesus, hindi siya pumakaya. Yes. Kaya kung gusto natin ng unity, na hindi madaling mawasak, ibabalik natin lagi ang tuon kay Jesus. So, halimbawa, nabigo kayo sa akin, ibalik niyo ang tuon kay Jesus. Yes. Grabe, mahalaga si Jesus. Kung halimbawa, nabigo ka ng katabi mo na yan, huwag po kayong papatay doon. Ituon nyo lagi. Diba, mas mahalaga si Jesus. Amen? Yes. Kaya po mga kapatid, this week, kailangan encourage natin one person sa church. Kahit yung mga text message lang, kapatid, salamat sa buhay mo. Can you do that? Amen. Then serve in one small way. Kahit pag-ayos lang ng upuan, no? Kuya boy. So, pray for unity. Kahit 10 seconds lang bago makulog, Lord, the church po namin, kaya po, patuloy niyo pong gabayan ng magkain sa Israel. Amen. And our last point, the ultimate goal is Christ-centered unity. Ang ultimate goal po natin ay unity through mutual edification. Ano yung mutual edification? Ikaw, papalakasin mo yung isa naman, papalakasin kayo. So, ito po yung mga worship leader natin, worship team natin. Talagang naman, na-bless po ba kayo sa kanila? Yun po yung mga bagay na sinasabi ko sa kanila. Yung sa pag-dumit practice kami, lagi siniiwan, ang goal natin ay mapalakas ang loob. Mapalakas natin sa pananampalataya yung mga member natin. Amen. In the same way, ang in-expect ko sa inyong lahat, palakasin naman din natin ang loob nila. Yes, Lord. I-appreciate natin sila. That's mutual edification. Amen? Amen. So
So kung na-bless kayo sa akin, so na-bless po kami sa inyo. Within 14. Kahit po kanino dito, naiintindihan niyo po ba? Nakakalakas ang loob kasi po yun. Si Kuya Boy, kung nag-bless kayo sa kanyang kasipagan, sabi natin, Kuya Boy, salamat sa sipag mo. Amen? Sa bawat isa. Amen. So, unity through the Holy Spirit's gifts. No? Tayo po, meron kanya-kanya kaloob, binagay kanina. Yan po, gagamitin natin. Hindi ako dito, magaling ako kasi. Ako, marami kasi. Hindi po yun. Lahat ng gift natin ay equal importance. Then unity through keeping on our eyes to Jesus. Yes. Si Jesus lang. Kaya unity through cooperation and relationship. So, kailangan po natin make the glory of Jesus visible in Life Christian Fellowship. Ito ang pinaka-goal natin. Yung kaluwalhatian ni Jesus, kitang-kita sa church na to. Yes. Sa buhay na mga nandito. Amen. Sa bawat pag-ituusap mo, damang-dama nila si Jesus sa'yo. Amen. 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 Tangan natin sa Juan 17:20 natin. Ibinigay ko na sa kanila ang kaluwalhatiang ibinigay mo sa akin upang sila ay ganap ng maging isa. Tulad mo at ako na iisa. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin. Upang lubusan silang maging isa. Dahil dito, malalaman ng sanlibutan na isinugo mo ako at sila'y minamahal mo ang tulad ng pagmamahal. Ito sabi nito, si Jesus. Ito po ay prayer ni Jesus bago siya mapako sa krus. Amen. Ang prayer ni Jesus, doon pa nasa prayer ka na. Doon pa nasa prayer na tayo ni Jesus. So, lahat ng mga mananampalataya, ang gusto niya, lahat magiging isa. Kaya po, ang mga churches, the Christian church, bagamat tayo ay puno-puno to, local churches, hindi po tayo hindi kaya huwag po kayo makipag-away sa Blue Church. Huwag kayo magpag-away sa Korean Church banda doon. Kaisa po natin sila. Kadugtong po natin sila. Are we getting the point? Hindi ka competition. Hindi natin sila ka-competition. Kaya huwag nung atakin ang miyembro nila. Nakikinig po ba natin? Yes. Isipin natin, alam niyo po, si Jesus po mismo ang nag-pray nito. No? Ang gusto po niya, maging isa tayo lahat, dahil po daw para malaman daw ng sanlibutan, no? Na si Jesus ang nagsuputan. So makikilala tayo kay Kristo, kung tayo ay nagkakaisa. Amen po ba ito? Malinaw na malinaw. Kaya po, napakalaga ng pagkakaisa. Kasi it is our testimony to the world. Yan yung patotoo natin. Yeah. Kahit anong gandang patotoo na sinasabi na binago ka ng Diyos. Kahit sinabi mo na ikaw, naranasan mo ang Panginoon, pero nakikita sa akin, walang pagkakaisa, mawawalan ng bisa ang sinasabi mo ng pagbabago. Kailangan magkaisa. Yan po ang pinakamagandang patotoo. Na bagamat tayo ay pagkakaiba-iba, ay nagkakasundo-sundo. Iisang isip, iisang kapag. Yes. Alam niyo po, meron po ako ng bata ko. Ito po yung gusto kong quotation sa bahay. Christ is the head of this house. The unseen every year the silent listener to every conversation. Isipin nyo, ito mga kapatid, si Jesus, kahit saan ka nandun siya. Hindi mo nakikita, bisita sa labi ng buhay mo. Yes. Sa bawat kakain ka, at silent listener siya. Alam niya ang inisip mo. Kuha po ba natin ito mga kapatid? The witness. Yes. Kaya po kapatid, ang gusto kong sinisaitan,
ma-distract tayo. Pag po kasi tayo na-disunite, distracted tayo. Wala nang ayaw ka nang kumilos, hindi na ako mag-PCS, ayaw ka na. Distracted na. At yun ang gusto. Dapat po mga kapatid, no? Si Satan po, gusto niya divided tayo. Kaya po, dapat po sa atin, united church tayo para ma-reflect si Jesus. And that's our foundation of unity. Christ alone. So, ito po tayo. No? Ang unity, dapat naka-anchor kay Kristo. Kapag po si Kristo ang ating dahilan ng pagkakaisa, hindi tayo mawawasak. Kasi pag Christ-centered unity, na-defeat natin ang strategy ni Satan. Okay? So ito po dito. Kaya kailangan natin keep Jesus at the center of our decision. Kailangan po magpakababa tayo kaysa magpataas. Maglingkod na may kagalakan, magmalasakit, at lagi po natin ipagdadasal ang church natin. So unity is not for our comfort, it is not our preference, it is for Christ. Manalangin po tayo mga kapatid. Lord, sa amin pong pagkatapos ngayong umaga, samahan niyo po kami, Panginoong Jesus. Kaya niyo po, Diyos, na kayo po ang siyang lumukob sa amin po, Panginoon. Sino-surrender po namin ang aming puso at magkakaisa kami. Ikaw po ang builder. Make us also a builder, Lord Jesus, not a breaker. Make us a peacemaker, not a divider. Make me more like you. In Jesus' name, Amen. God bless.